Amen. So mga kapatid, nandito ako para gumawa uli ng isang bagong preview. No? So ang ating schedule ay week 5, Monday. So ito ay isang panibagong linggo. Kaya sinasabi ko, tuwing meron tayong panibagong isang linggo, merong isang title yung week na yan. So babasahin ko muna yung title para sa week na ito. Okay, so week 5. So ang title niya ay Living the Christian Life by Enjoying the Flow of Life with the Ministry of Life out of and for the Magnificent House of God. Medyo mahaba yung title natin ngayon. Parang gusto kong explain ng konti yung title. Subukan natin. So ano ba sinasabi dito sa title natin? So sabi rito, living the Christian life, na ang ibig sabihin, paano natin isasagawa ang ating buhay Kristiyano. Ito. So dalawang bagay ang binanggit dito. By enjoying the flow of life with the ministry of life. So ang ibig sabihin nito, ang Christian life, meron siyang flow of life. At ito ay kasama ang ministry of life. Ito ay isang flow, daloy ito. No, nang ibig sabihin kung Kristiyano ka, dapat may daloy sa loob mo. At yan ay ang daloy ng buhay. No, na sinusuportahan ng ministeryo ng buhay. Ang ministeryo ng buhay ay itong mga salita na ini-enjoy natin, katulad ng MR. So sa pamamagitan ng ministeryo ng buhay, pinapalakas niya, pinananatili niya itong daloy ng buhay. So yan yung normal na Christian life. No, yung daloy ng buhay, dapat tuloy-tuloy ito. Pwede kong sabihin, parang parang pulso to ng Christian life natin. Merong daloy. No, kasi yung physically, yung pulso natin, daloy yan eh. Nang ibig sabihin, may daloy ng dugo. No? Bisan, siya tatanungin, may pulso pa ba yan? Ibig sabihin, may buhay pa ba yan? No? So, meron ka pa bang daloy ng buhay? Kailangan meron. No? At ito ay, sabi niya, out of, mula. Okay. For, para. So mula at para sa magnificent house of God, maringal na bahay ng Diyos. So anong ibig sabihin nito? So ang pinagmumulan nitong daloy na ito, ay ang bahay ng Diyos. At ito naman ay para sa bahay din ng Diyos. At alam natin lahat na ang bahay ng Diyos sa kapanahunan ng bagong tipan ay ang Ecclesia o ang ating buhay Ecclesia. Kaya ang buhay Ecclesia, no, so meron siya malaking role o bahagi sa ating Kristiyanong buhay. Naku, pag nakita mo ang kahalagahan ng buhay Ecclesia sa Kristiyanong pamumuhay mo, talagang hindi ka mag-iisip na iwanan ang buhay Ecclesia. Kasi isipin mo, sinasabi rito, yung daloy mula sa Ecclesia tungo sa atin. No? At ito ay para din sa tahanan ng Diyos, ang Ecclesia, upang mapanatili siya. So, ganyan kahalaga ang buhay Ecclesia. Okay. So, magbabasa na ako. Okay. Okay, so para sa Monday, meron tayong 3 verses. So yung una ay John 7:18. He who speaks from himself speaks his own glory. But he who seeks the glory of him who sent him, this one is true. Okay, so dito naman pinag-uusapan yung glory. Ano ba yung glory? Ito ay isang karangalan, okay, para sa kahayagan ng Diyos. No, ang karangalan ay para sa Diyos. Ang kaluwalhatian ay para sa Diyos.
Okay? At kapag ang Diyos ay naihayag, yan ay kaluwalhatian ng Diyos. No? Kaya sinasabi rito, ang nagsasalita, ang nagsasalita, dapat hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sarili. Sabagat kung ang pagsasalita natin ay mula sa ating sarili, ito ay ang paghahanap ng kaluwalhatian para sa sarili natin. Ang ibig sabihin, pinapakita mo yung iyong kahusayan, yung iyong galing. Bilib ka sa sarili mo. Ito, magsasalita ako. Ano yan? Yan ay mula sa sarili, okay? At isang paghahangad ng pansariling kaluwalhatian. Okay, so sa 1 Corinthians 10:31, therefore whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. So tinuturuan tayo na ang lahat ng ginagawa natin dapat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag nating pag-imbutan o nakawin ang kaluwalhatian na ito. Para sa Diyos to. Hindi ito para sa atin. Sa panahon na ito, ang buhay natin nakatago. Di ba? Ang isang believer, tinatago niya ang kanyang buhay. Ang kanyang gawang makatwiran, ito ay tinatago niya. Sapagat itong panahon na ito, hindi natin panahon para maluwalhati. Ang panahon na ito ay para sa Panginoon, para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya wag mo siyang angkinin, wag mo siyang kunin. Wag nating nakawin ang kaluwalhatian na dapat sana ay para sa Panginoon. Delikado yan. Hindi yan biro na pwedeng kunin ng tao, pero hindi yan biro. Dapat hindi. Revelation 22:1, and he showed me a river of water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb in the middle of its street. Amen. So ito naman ay isang senaryo to. Makikita natin sa aklat ng Revelation, at itong senaryong ito ay senaryo sa bagong Jerusalem. So, yan yung pinapakita rito. So, ano bang meron dyan? So, sa bagong Jerusalem, makikita mo ang ilog ng tubig ng buhay. So, dalo yan. At sinasabi rito, siya ay bright as crystal, malinaw, maningning itong agos na ito. Sariwa at napaka-crystal clear ng tubig na ito. At siya ay nagmumula sa trono ng Diyos. So yung daloy ng ilog ng buhay sa bagong Jerusalem ay mula sa trono ng Diyos. So ang trono ng Diyos ang pinanggagalingan niya. Ang trono ay ang trono ng Diyos at ang trono ng Kordero. At ito ay nasa gitna mismo ng kalye o karsada ng bagong Jerusalem. Sentro siya. So pag tinignan mo yung bagong Jerusalem, naku, kitang-kita mo ang isang daloy ng tubig, ilog ng buhay na nanggagaling sa trono ng Diyos. Pero siyempre, ito ay hindi literal kasi ang bagong Jerusalem ay figurative. Pwede nating sabihin na sa bagong Jerusalem, merong isang daloy ng buhay na nagmumula sa trono at binabasa niya ang buong lungsod ng bagong Jerusalem. Ibig sabihin, yung buhay na nanggagaling dyan, ibinabaha niya sa buong lungsod ng bagong Jerusalem. So, pinag-uusapan yung daloy. Sa totoo, yung sinasabi nating daloy ng buhay, yung daloy ng buhay, dapat meron tayo dyan. At yan ay dumadaloy mula sa Diyos tungo sa atin, at mula sa atin nagkakaroon ng isang balon ng tubig ng buhay na dumadaloy palabas. Kaya ang paglilingkod mo, pagsasalita mo, ang iyong pagmiministeryo, dapat isang daloy yan ng buhay. At yan ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay, so magbabasa na ako. Athanasius,
one of the early church fathers, said concerning Christ, He was made man that we might be made God. And the Word was made flesh that we, partaking of His Spirit, might be deified. O ito. So, si Athanasius, matagal na ito. Siguro mga ilang daang taon na nakakaraan. So, isa siya sa mga early church fathers. Nang ibig sabihin, isa sa mga leader ng church nung kapanahunan niya, nung araw, matagal na, ilang panahon. No? Sinabi nito si Athanasius, tungkol kay Kristo, siya ay ginawang tao. Okay, ginawang tao. Diyos kasi siya na ginawang tao. Ibig sabihin, ito ay tumutugma sa sinasabi na ang Diyos ay naging tao. So, ginawang tao. Okay. Upang tayo na mga tao ay maging Diyos sa buhay at kalikasan. No? At ito ay ang proseso ng deification. No? Ang deification, ginagawa niya isang proseso upang gawin ang tao na Diyos sa buhay at kalikasan. No? Ito ay ang pagpapaging Diyos na proseso para sa tao. No? Ang Diyos naging tao. Ang tao, sa pamamagitan ng proseso ng deification, ang tao gagawin niyang Diyos sa buhay at sa kalikasan. So sabi niya, this is the principle of God's move on earth. God's move is in man and through man. God's move is to deify man, making man God in life and in nature, but not, of course, in the Godhead. Of course, not in the Godhead. So pag sinabi natin gagawin tayong Diyos, hindi maging Diyos sa pamunuan. Hindi yon. Hindi Diyos na tagapaglikha. Hindi yon. Hindi maging Diyos na sasambahin. Hindi yon. Kundi maging Diyos sa buhay at kalikasan. Yun yung direction natin. Isipin mo, maging Diyos ka. Sa buhay, sa kalikasan. Ang taas niyan. Pag tinanong ka, ano ka? Diyos po. Sa buhay at sa kalikasan. No? So yan yung intensyon ng Diyos sa tao. No? At ito ay tumutugma sa pinakamataas na katotohanan sa Biblia na nakita na ni Athanasius noong panahon niya. Nakita niya yan. Wow, grabe si Athanasius. Okay, so nakita niya. At itong panahon na ito, ni-revive natin itong nakita ni Athanasius. Kasi ito ay high peak truth na ang katotohanan ay umabot na sa rurok. Pag sinabi yung rurok, wala nang itataas na abot na niya yung pinakatuktok na ang gusto ng Diyos gawin ang tao na katulad niya sa buhay at kalikasan. Wala na, yun na yung sagad. Amen. Ezekiel 47:1a says, Then he brought me back to the entrance of the house, and there was water flowing out from under the threshold of the house to the east. In order for the water to flow forth, there must be a threshold, an opening, through which it can flow. This indicates that if we, through Christ, have more contact with God and draw closer to Him, there will be an opening which will allow the living water of God to flow out from the church. So itong pangitain na ito ay nakatala sa Ezekiel 47:1, okay, kung saan nakita na merong daloy ng tubig, okay, mula sa isang opening, okay, sa east side. Okay. Ang east side ay kanluran. Okay. So, I hope I'm right. So, kanlurang bahagi ng bahay. Ibig sabihin, yung bahay, yung tubig, dumadaloy mula doon sa bahay. Meron siyang opening. Kasi nakita ito ni Ezekiel sa Ezekiel. Yung tubig na galing
sa Diyos, okay, ay dumadaloy mula sa bahay ng Diyos. Oh. No? Doon sa New Jerusalem, mula sa trono ng Diyos yung tubig. Pero ito, no, isang pananaw na wala pang bagong Jerusalem. No, hindi pa ito umabot sa kawalang hanggan. Na ang nakita niya ay ang tubig galing sa bahay ng Diyos. So, ano yan? Ibig sabihin, ang eklesiya, meron siyang pagdaloy, nagdadaloy siya, no, ng tubig ng buhay. No? So, yun yung sinasabi sa atin dito. Okay. Tapos sabi niya rito, okay, kung tayo, okay, ay merong contact sa Diyos, malapit sa Diyos. So yan yung, so kung naalala nyo, yung pananahanan kay Kristo. So parang ganyan, kung meron kang pananahanan kay Kristo, no? So magkakaroon ng isang opening para sa iyo. Magkakaroon ng isang opening para sa iyo. Okay, kung saan ang tubig ng buhay, okay, ay hahayaan ng Diyos, okay, na dumaloy sa iyo mula sa eklesiya. So, hindi naman siya, so parang conditional din to. Conditional. Although sinasabi natin, mula sa eklesiya, mayroong isang daloy ng tubig. Pero itong daloy na ito ay para doon sa malapit sa Diyos. Merong salamuha sa Diyos. So, hindi naman para sa lahat. Mabuti rin kung nasa buhay eklesiya ka. Pero mabuti rin kung meron kang magandang salamuha sa Diyos. No? Kaya ano yung nakikita natin dito? Ako nakikita ko yung dalawang aspect ng buhay ng isang Kristiyano. Sa isang banda, meron siyang personal na aspekto ng buhay. No? At ito ay ang kanyang relasyon sa Panginoon. Personal yan. Dapat sa personal na buhay mo, meron kang salamuha sa Panginoon. At yung pangalawa naman, yung corporate aspect ng buhay natin, ito naman yung buhay eklesiya kasama ng mga kapatid. No? Na kung maayos ang ating relasyon sa Panginoon, individual, no? Mula sa mga kapatid, mula sa eklesiya, bubuksan niya ang isang opening para sa iyo upang ikaw ay madaluyan ng tubig ng buhay. So, yan. So, ibig sabihin, full ang blessing sa iyo ng Panginoon. Hindi halfway, full. Okay, so, sa isang direksyon, merong salamuha sa Panginoon. At dahil dyan, yung malaking bahagi ng daloy na idadali sa iyo ng Panginoon, galing sa kanyang bahay. So, tama naman. Yun naman yung talagang interpretation. Everything in the church life should be for God's glory. For example, in our preaching of the gospel, we should seek the glory of God. If our gospel preaching is for God's glory, there will be an outflow of living water. However, if we do not care for the glory of God, the flow will be limited. Everyone in the church should seek and care for the glory of God. Then the living water will flow out from the church. So, ano ito? Lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gospel meeting para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sana walang magsasabi na, ang dami na saved. Ang galing-galing kasi ng speaker natin. Wag mo sabihin yan. Sapagkat yan ay laban sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Ang ibig sabihin, lahat ng bagay sa Kanya binibigay ang kaluwalhatian. No, walang maliit na bagay na pwedeng angkinin natin. So, yun yung ibig sabihin nun. No, kaya sa church life, wala tayong pinupuri. At huwag mo rin purihin yung sarili mo na magaling ka. Wala. Dapat sasabihin natin, Panginoon, ako ay wala. Wala ako, Panginoon. Isa lang akong Aba. No, pero dapat tapat ka sa Panginoon. Pero wag mong angkinin ang kaluwalhatian. Kung tutusin, maski yung mga physical na work Di ba? Ang Panginoon, winarningan tayo. Ano ba, yung offering. Naku, ang offering, dapat lihim yan.
Lihim yan para walang kaluwalhatian na pumunta sa iyo. No, anumang klaseng pagbibigay ang gawin natin napakatago. Yung umaabot sa point na wala nagte-thank you sa atin. No, walang tao na tumatanaw ng utang na loob sa atin. Dapat walang ganon. Sabi nga, sa church life, walang utang na loob sa tao. Sa naalala ko, si Watchman Nee, nung siya ay naligtas, hindi na siya tumanggap ng pera sa nanay niya. Wala naman siyang trabaho. Nag-full-time siya. Yung nanay niya, gusto siyang tulungan, pero hindi. Kailangan idaan pa ng nanay niya sa offering box yung ibibigay niya kay Watchman Nee. No, so, tama yun. Kasi alam ni Brother Nee na dapat yung nanay niya huwag umangkin ng kaluwalhatian mula sa tao. Diba? So sabi ng Panginoon, pag ikaw ay nanalangin para sa mga kapatid, huwag mong ipaalam. Maski nag-ayuno ka, maghugas ka ng muka. Na huwag mo ipakita na, naku, napuyat ako. Kasi nag-pray ako para sa inyo, mga kapatid. Nag-pray ako para dito, para dyan. Galing mo naman. Lahat ng ginagawa natin ay palihim upang ang Diyos ang mabigyan ng kaluwalhatian. Dapat matutuhan natin to sa buhay eklesiya. So sasabihin mo, paano naman pa, brother, kung ang dala ko ay isang malaking lechon para sa isang kapatid? Ewan ko sa iyo. Amen. Okay, so, ito na. Amen. Everything in the church life should be for God's glory. Okay, so tapos na ako dyan. Ezekiel. Ezekiel 47:1c also tells us that the water flows out from the right south naman to, timog, side of the house. According to the Bible, the right side signifies the highest position. The flowing of the water from the right side indicates that the flow of the Lord should have the preeminence. So ang ibig sabihin, ang unang pwesto sa lahat ng bagay, sa eklesiya, sa buong buhay natin, ay ang flow ng buhay. Pulse nga yan, sinasabi ko eh. Hindi mo pwedeng ilagay sa second yan. Kaya tingnan niyo sa mga ospital, pag emergency, kinahabol nila yung pulse ng tao. Naglalagay pa sila ng isang parang shock para i-revive. Pag nadala yung tao, emergency, yung mga staff kumakain, iwanan nila yan. Tatakbo sila. Pag may pasyente, nag-signal na critical, nakatakbo yung mga yan. Dala-dala nila yung mga aparato doon. Para i-revive yung tao. Preeminence kasi yan. So sa church life, yan ang pinakamahalaga, yung flow. Hindi ka pwedeng maging maayos kung wala ang flow. Ibig sabihin, Panginoon, gusto kong panatiliin ang daling. Minsan napuputol yan eh. Dahil sa mga nagagawa natin. Pero huwag mong pagtagalin. Agad-agad, naputol. Idugtong mo. Minsan napuputol yan dahil nakabaling ka sa laman. Kailangan yung laman mo, Panginoon Jesus, idali mo agad sa krus para yan ay matuos. Sapagkat kung tayo ay nasa laman, walang daloy. May mga panahon, nakagawa tayo ng pagkakasala, kailangan natin yung dugo ng Panginoon upang tuusin ang mga kalikuan, kasalanan na nagagawa natin. So, hindi ko alam bakit yung iba nakakatiis. Walang daloy. Unang-una, wala sa church life. Walang daloy. Pangalawa, merong mga ginawang hindi matuwid na hindi tinutuos, walang daloy. So, hindi nagpapatawad sa mga kapatid, walang daloy. Mga kapatid, kailangan makita natin na ang daloy ay preeminent sa buhay natin. So, yun yung sinasabi rito. We need to give the Lord the highest position
and we also need to give the flow of the Lord the highest position, then the flow will be prevailing and becomes the controlling factor in our living and work. So, paano ba tayo nakokontrol ng Panginoon? Paano ba siya nakakapamahala sa buhay natin? Paano niya tayo nilalagay sa ilalim ng kanyang pagkaulo? Paano ba na itong tinatawag mo na Panginoon o Panginoong Jesus ay talagang namamanginoon sa atin? Paano nangyayari yan? Sa pamamagitan ng daloy. Kung huminto, nawala ang daloy, nawala ang kontrol, nawala ang kanyang ruling, hindi na siya hari sa buhay mo. Pag ganon. No? So, ibig sabihin, ang kanyang paghahari dapat nananatili sa atin. No? At ang kanyang paghahari ay ang pananatili natin sa loob ng kaharian. Kung walang ruling ang buhay sa iyo, wala ka sa kaharian. Paano mo sasabihin na ikaw ay nasa kaharian? No? Ang sinasabi ko rito, yung realidad ng kaharian. Ang realidad ng kaharian, okay, ay umiiral kung tayo ay nasa ruling ng Panginoon, kanyang pamamahala, at ito ay sinasagawa niya sa pamamagitan ng daloy. Kaya, ganun kahalaga ito. Kaya sinasabi, preeminent siya eh. No? At itong daloy na ito ay tungo sa kaluwalhatian. Amen. The flowing is by the side of the altar. This indicates that the flow is always by the cross. If we do not have the dealing of the cross, the flow will be frustrated. If we would have the flow, we must have the dealing of the cross. We need to be willing to pass through the cross so that the flow may come forth. So, isa sa mga nagpapanatili sa daloy ay ang krus. Ano bang gawain ng krus? Ilagay sa kamatayan ang sarili, ang buhay kaluluwa, ang mga natural na bagay, ilagay sa kamatayan sapagkat ito ay pumipigil, okay, at nagiging hadlang sa daloy ng buhay. Ang isang taong nabubuhay sa isang natural na buhay, siya ay walang daloy. Hindi naman pinag-uusapan na mali ang kanyang ginagawa. Pwede tama ang iyong ginagawa. Tama talaga. Pwedeng hindi lang tama. Mga mabubuting bagay. Mga natural na virtue. Pinapairal mo, sinasagawa mo. Pero dahil nabubuhay ka sa iyong natural na buhay, wala kang daloy. Kaya anong gagawin mo? Kailangan maranasan mo ang krus ng kamatayan ng Panginoon. Kung saan ang iyong natural na buhay madala sa kamatayan, okay, magbigay ng daan para sa daloy ng buhay. So, Brother Danny, paano ba ilagay ang sarili sa krus? At syempre sinasabi natin, ang espiritu, ang realidad ng krus. Ibig sabihin, huwag kang mabuhay sa iyong natural na buhay, kundi ikaw ay lumakad sa espiritu. Mamuhay sa espiritu, mag-ensayo ng espiritu. Upang ang laman, ang mga natural na bagay, okay, ay mailagay sa kamatayan. Yan ang krus. Yan ang krus. Dinadala natin yung realidad ng krus, not by reckoning. Hindi yung pagturing na, ay namatay na ako kasama ni Kristo. Galatians 2:20, napako na ako nakasama ni Kristo. Basta ganyan. Yan ay facts. At ang facts ay revelation. Pero, ang pagsasagawa ay upang maranasan mo, mai-apply mo kung ano ang sinagawa ng Panginoon para sa iyo. Hindi sapat yung facts lang, nabubuhay ka lang sa facts. Kailangan nabubuhay ka sa realidad ng mga naisagawa ng Panginoon. At yan ay sa pamamagitan ng pag-iensayo ng Espiritu, okay, paglakad sa Espiritu, pagsasagawa ng ayon sa Espiritu. Kaya yon ay ang pag-a-apply ng krus ng Panginoon. The entrance of the temple is toward the east, toward the rising of the sun, which means that it is toward the glory. The flowing of the water is toward the glory. Everything concerning the flowing must be for God's
glory. Amen. Everything. Salamat sa Panginoon, tayo ay hinirang niya para maglingkod, magpastol sa mga kapatid, okay, mag-asikaso ng buhay natin sa eklesiya. So, ang daming gawain, ang daming activity, ang daming mga paglilingkod sa loob ng eklesiya. Huwag kang magsabi na wala kang magawa. No? Ibig sabihin, imposible yan. Ang Diyos ay busy. Busy siya. Bagaman sinabi sa atin na siya ay umupo sa sangkalangitan, pero sabi rin niya, siya ay gumagawa hanggang ngayon. Kung tutusin, meron pa rin siyang pagdurusa dahil sa pagtatayo ng eklesiya. Hindi pa natapos ang gawain niya. No? At tayo ay mga kamanggagawa ng Panginoon. Pero sa gitna ng mga ganitong bagay, dapat wala tayong kaluwalhatian. Wala tayong kaluwalhatian. Pwede kong sabihin, kung minsan, may mga kapatid na namayapa na at sa kanyang burol, sinasalaysay ang mga mabubuting bagay sa buhay niya. Well, dahil namayapa na siya, wala na rin dating yan. No, nagiging ano na lang yan, huwaran para sa atin. Pero pag buhay pang isang tao, hindi natin ginagawa yan. Nabuhay pa siya, eto, inaano na, dinideclare na yung kanya mga mga magagandang ginawa. Naku, brother, ganito. Huwag natin gawin yan. No, hindi yan panahon ng kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ay para sa Panginoon. Ano ba ibig sabihin na yung daloy para sa kaluwalhatian? Ang ibig sabihin nito, mula sa daloy ng Panginoon, maraming aktibidad na nagagawa. So yung daloy niya, ang issue niyan, maraming mga service, maraming gawa, maraming pagsulong, paglago, okay, paghayag sa Panginoon. Kaya lang, do all to the glory of God. So, mag-ingat tayo. At dapat wag din natin ini-expose sa mga kapatid. Huwag natin gawin yan. Huwag tayong mag-share sa meeting para purihin ang isang tao. Huwag natin gawin yan. No? At maingat tayo, okay, na ang kaluwalhatian ay maibigay sa tao. Sabi ng Panginoon, no, kapag ang isang tao, nakuha na niya ang kanyang kaluwalhatian, wala na siyang gantimpala sa darating na panahon. At ang kaluwalhatian na ninakaw ng tao ngayon, okay, ay ang kasiyahan ng kanyang kaluluwa sa panahon ngayon na dapat tinakwil niya. So, yan ang ibig sabihin nito. Amen. The flow of life must have the first place. This tells us that we should never forget, neglect, or miss the flow of living water, the flow of life. If we are in the flow, everything is all right, regardless of the situation that we are in. As long as we are in the flow, we are one with the Lord. We have to pay our full attention to the flow and pay the price to get ourselves into the flow. This flow must be on the right side. It must be in the first place. It must have the preeminence. Amen. So, yan ang Christian life. At yan ang ating prioridad. No? At yan ang ating mini-maintain. At yan ang ating pinahahalagahan sa ating buhay Kristiyano. Kasi ang buong topic natin ay buhay Kristiyano. Ano ang buhay Kristiyano? Dapat merong daloy ng buhay. No? At ang daloy ng buhay, tinuturing natin na pinakamahalagang bagay sa buhay natin. Kasi yan ang espiritu eh. Alam niyo ba yung daloy ng buhay? Yan ang Panginoon na espiritu ngayon na dumadaloy sa loob mo. Noong nakaraan sinabi natin, nag-a-anoint. Okay, ngayon sinasabi natin, dumadaloy. Ang kanyang buhay ay isang pagdaloy. Nang ibig sabihin, ito ay isang tustos mula sa Panginoon tungo sa atin, okay, na pinananatili natin. No, pinananatili natin. Kaya yan yung pinaka-preeminence, pwede natin sabihin, priority ng buhay Kristiyano.
No? At ito ay pinapanatili natin, no, sa ating pagkakaroon ng isang mabuting kaugnayan sa Panginoon. Sa salamuhan, nag-MR, no, tumatawag sa Panginoon, okay, walang humpay na panalangin, tinutuo sa mga negatibong bagay, tinatago ang ating sarili. Okay, kung tayo ay gumagawa ng mga katwiran, hindi natin hinahantad ang ating sarili. Kaya lahat ng ito, okay, ay pagpapanatili ng daloy ng buhay tungo sa kaluwalhatian ng Diyos. No, kaya sinasabi ni Brother Ni, sabi niya, may isang famous quotation, sabi niya, I don't want anything for myself. I want everything for the Lord. Lahat ng ginagawa niya ay para lang sa Panginoon. Maski siya hindi pansinin ng tao, mas okay yun. Maski siya hindi papurihan ng tao, mas okay yun. Okay. So, hindi siya naghahangad ng anumang mga award, reward, okay, mga appreciation sa panahon na ito. Wala niyan. Kaya kayong mga naglilingkod sa Panginoon, huwag kayong sumama ang loob nyo. Parang mga tao, walang appreciation. Okay lang yan. Dapat ganun. Walang appreciation. Walang plaque, walang medal, walang monumento. Wala lahat. Oo. So, yan yun. Ganun ang buhay natin. But of course, kung may mga nagmamahal sa inyo, tulungan kayo, dapat patago. Walang, brother, para sa iyo to. Bandang huli, hawakan ka sa liig niyan. So mga kapatid, iba itong lakad na to. No? Ang lahat ng kaluwalhatian, pasasalamat, papuri, appreciation, glory, anuman yan, sa Diyos lahat yan binibigay. Hindi sa tao. Wala tayong posisyon. Lahat tayo mga alipin. Mga alipin, walang posisyon yan. No? At walang glory ang isang alipin. Amen. Pero ang flow, napaka-precious. Amen. So the flowing is at the south side of the altar. Everything must be put on the altar for the flow of the living water. We do need a full consecration to enjoy the flow of life. We need to consecrate all that we have and all that we are to the Lord. Amen. So, nagwakas siya sa consecration. Ang ibig sabihin ng consecration, pag-aalay ng ating sarili sa Panginoon. At ang mga sa Biblia, alam niyo ba, ang consecration, ito ay nilalarawan ng mga offering ng mga hayop na dinadala sa altar para maging abo. Anong glory ng abo? Walang glory. Ang consecration ay, Panginoon, ibigay kong aking sarili sa iyo, maggamit mo ko ayon sa iyong kaluguran. At kung ginamit mo ko, Panginoon, ito ay para sa iyong kaluwalhatian. So yung vessel, alam yung vessel? Ano siya? Earthly kasi siya eh. Ang mahalaga doon yung treasure sa loob niya. Okay, yung vessel, earthen vessel, walang glory. Amen, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa daloy ng buhay. Salamat din sa ministeryo ng buhay na kung saan tinatamasa namin ang iyong mga salita upang panatiliin ang daloy ng buhay. Salamat, ito ay nagmumula sa iyo, nanggagaling sa iyong trono at nanggagaling din sa loob ng eklesiya. Panginoon, gawin mo kami ng mga taong nananatili ang aming salamuha sa iyo, mga taong malapit sa iyo at merong matalik na kaugnayan sa iyo. Upang sa ganoon magkaroon kami ng isang bukas na pintuan kung saan ang daloy ng buhay mananatili sa amin. Matutuhan din namin ang lesson ng krus kung saan ang lahat ng mga natural na bagay ay mailagay namin, ma-terminate ito. Panginoon, lahat ng bagay para sa iyo at tungo sa iyo. Salamat, Panginoon. Amen.